May panibagong dahilan na naman ang militant left para batikusin ang Amerika. Kasabay ng pagdating ni US Secretary of State Marco Rubio sa Maynila para sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, sumiklab ang tensyon sa labas ng Aliw Theater sa Pasay City matapos makipagbarikadahan ang mga miyembro ng bayan at iba pang militanteng grupo sa mga pulis. Bit-bit ng mga nagprotesta ang mga placard na may nakasulat na War Criminal Marco Rubio not welcome in the Philippines, habang kinundena nila hindi lamang ang presensya ng Estados Unidos kundi maging ang Pax Silica, ang US-led Economic Security Initiative na sinalihan ng Pilipinas nitong Abril. Para sa mga militanteng grupo, isa umano itong panibagong anyo ng US imperialism, neocolonialism at paghahanda sa digmaan. Iginiit nila na maaaring magdulot ito ng land conversion, environmental damage at mas malaking impluensya ng Amerika sa bansa. Ngunit may tanong ang maraming observers. Habang tuloy ang pag-atake ng militant woke left sa Pax Silica, sino ang tunay na nakikinabang? Sa nakalipas na mga buwan, agresibong ikinampanya ng state media ng Beijing kabilang ang CGTN ang iba't ibang ulat at komentaryong naglalarawan sa Pax Silica bilang isang war machine, anti-China bloc at proyekto umanong gagamitin ng Amerika upang gawing manufacturing base para sa military technologies ang Pilipinas. Paulit-ulit ding lumabas sa Chinese state media at pro-Beijing information networks ang mga naratibong nagsasabing mawawala ang soberanya ng Pilipinas, aagawin umano ang mga lupain at magiging target ang bansa sa anumang magiging digmaan sa pagitan ng US at China. Marami sa mga claim na ito ay walang ipinakitang matibay na ebidensya at bahagi ng mas malawak na information campaign ng Beijing laban sa mga pro-Western economic at security partnerships sa Indo-Pacific. Ironically, marami sa mga isinisigaw ngayon ng mga militanteng grupo laban sa Pax Silica ay halos kapareho ng mga talking points na matagal nang ipinapalaganap ng Chinese state media. Ngunit sa gitna ng tumitinding geopolitical competition, maaaring hindi nila namamalayan na ang kanilang mensahe ay nagagamit din upang palakasin ang mga naratibong matagal nang itinutulak ng China laban sa mga bansang lumalapit sa Estados Unidos. I just want to reiterate once again, the United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences, and that remains true in the case of Iran. Unfortunately, as of now, despite their direct outreaches, and Iran has been reaching out to the United States both directly and indirectly to engage in talks about settling the differences with regards to what's happening in that part of the world. Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. And as the President stated earlier today, I guess, today Washington time, yesterday our time here now, the problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect our interest and also the interest of our allies. Samantala, iginiit naman ni Rubio sa ASEAN Post-Ministerial Conference na nananatiling matatag ang commitment ng Amerika sa rehiyon. Inanunsyo niya ang $2.5 billion strategic investments para sa Southeast Asia at sinabi, the United States is now going to leverage all available tools in our government to strengthen these relations. Layunin umano ng investment na palakasin ang supply chains, advanced manufacturing, artificial intelligence, semiconductors at critical minerals upang mabawasan ang sobrang pagdepende ng rehiyon sa iisang supplier. Isa sa pinakamalaking bahagi nito ang Pax Silica kung saan nakatakdang magtayo ng malaking AI at semiconductor industrial hub sa New Clark City sa ilalim ng Philippine laws.